Ayan na, papunta na kami sa Catanduanes. Nakabayad na kami ng terminal fee, passengers fee. Na-check na rin ng Coast Guard ang aming sasakyan. Sasakay na lang siguro kami. Wala na sigurong kulang. Konti lang naman yung mga buses dito. Ayan. Ayan, nandito na kami ngayon sa Tabaco Port. Hinintay na lang kami makasakay. Siyempre, ang backdrop ay ang Mayon Volcano. Siguro uli kami makakasakay. Kasi ang dami pang buses sa unahan. Ito na po ang Mamangal Beach Resort. Maganda din naman ang beach. 25 pesos entrance. Ang mga cottages nila dito nag-range from 400, 500, at yung mga close cottage ay 1,000 overnight. Ganda ng beach. Bawal daw mag-camping dito. So, kailangan namin maghanap ng ibang lugar na pwedeng pag-campingan. Ito naman po ang Sunset Coast Beach Resort. 50 pesos ang entrance at pwedeng mag-tent. 150 ang charge. Ganda. So dito tabi-tabi yung mga beach resorts nila. So mamimili ka lang. May nadaanan kaming 10 pesos ang entrance. Pero hindi siya masyadong safe kasi walang mga bantay. 5 pesos yung mga bata. At bawal din yung overnight. Hanggang 7 o'clock lang ang swimming doon. Pero dito pwede mag-overnight. At gated naman siya. Yung resort. So safe siya. Baka dito kami magstay mamaya. Mga rooms din. Hindi ko lang alam kung magkano yung charge. Na-excite kasi ako eh. So hindi ko na natanong si kuya na bantay sa may gate. Yan o. Nice. Golden brown ang sand. Pero sa unahan mas fine yung yung sand kaysa dito. Ito ang kanilang mga tents. Ay cottage pala. Ang cottage nila dito ay 400 ang day tour, 500 ang overnight. May mga pinaparent din silang mga tents. So pag mag-rent kayo ng tent, tingnan natin kung magkano. Ang camping tent ay 600, free entrance for 2 with extra bed and pillow. Pag overnight lang, 30 pesos. Pag 13 years old above, 15 pesos kapag 7 to 12 years old. Pag day tour naman, 20 pesos. 13 years old above, 10 pesos pag 7 to 12 years old. Mukha namang safe dito.
at gated. So pinapapili lang kami ng pwesto kung saan kami pwedeng mag-tent. So baka dito na kami magstay mamayang gabi. Mag-rent lang kami ng table dahil wala kaming dalang table. Pero may dala kami tent. So baka yung pitching fee na lang babayaran namin. Kando! Ang next stop namin ay ang Keyhole. Ayan o. Pero dahil high tide pa, hindi pa namin pwedeng puntahan. Mamaya daw ng mga 3 o'clock ang low tide. So babalikan namin to mamaya para mapuntahan namin yung Keyhole. You know? Okay, nandito na po kami sa Tampat Beach kung saan makikita yung face of Jesus. Medyo naligaw-ligaw ang mga beshies dahil walang Google Maps, walang internet. Pero nakarating pa rin naman kami. Buti na lang pwede magtanong. Ang entrance dito ay 30 pesos. So nagbayad kami ng 30. So tatambay kami dito ng konting time, konting oras. So ang cottages dito ay napakasimple lang. Cottage 1 ay 400 pesos. Pare-parehas yata yung presyo ng mga cottages kasi pare-parehas lang naman ang itsura. Ayan. Meron din sila dong ihawan. May CR doon sa dulo. May konting tao namang nakatambay dito. Ang ganda, pero parang hindi pwedeng pag-swimmingan nang hindi marunong lumangoy dahil medyo malakas ang alon. Okay, bababa tayo. Nakatapak pa ako ng plant. Baka pagbayarin ako, wala akong pambayad. 30 pesos lang ang kaya kong ibayad dito sa entrance fee lang. So hindi pa kami nagla-lunch galing sa barko, pero hindi pa naman nagugutom. Kumain ako ng napakaraming M&M habang nagbabiyahe papunta dito. Ayun o, ang ganda. So yung nakita nyo dun sa dulo, yan daw yung face of Jesus. Yung ilong, yung mata, yung bibig. Oo nga! Nice! So yung batong yun na nasa dulo. Ganda oh. Yung buhangin dito mas fine, mas pino kaysa dun sa unang beach na pinuntahan namin. Ano? Next stop na kami. Bumalik kami ngayon sa Batag Beach, kung saan makikita ang Keyhole. Ayun yung Keyhole oh. Hindi lang nakikita. Kanina kasi pagpunta namin dito ay medyo mataas pa yung tubig. So, kailangan namin maghintay na mag-low tide para mapuntahan namin ang Keyhole. So, medyo mabato ang dadaanan namin. So, hindi ako sure kung ang tsinelas ko ay magtatagal dito. Baka ang tsinelas ko ang mag-give up o ako ang mag-give up. Pero papunta na kami doon. Medyo okay naman yung mga bato. Yan o. Hindi naman siya yung madudulas na mga bato. Dito lang kami sa tabi-tabi dadaan para marating namin yon.
dahan-dahan lang. Wala kaming binayaran dito or wala pa kaming binabayaran. Baka pagbalik namin singili na kami. Kasi syempre nakapagpa-picture na sa keyhole. Oops! Madulas na. Muntik na. Pero pa sunset na dito kasi 4 o'clock na. Maganda rin ang view. Pero medyo mabato nga. Ayan o. Medyo may mga lumot na yung mga bato-bato dito. Kanina sa may buhanginan hindi pa malumot. Pero dito sa malapit sa bundok mabato-bato ay medyo madulas na yung mga bato at matatalas din. Ayan. So, ingat-ingat lang. Kanina mataas pa yung tubig dito eh. Pumunta kami dito ng mga 1 o'clock ng hapon. Yan. Kunting tubig pa. Dahan-dahan lang. O, kahit sa paghawak sa mga bato, mag-iingat ka rin dapat kasi medyo katatalas. So, may nahanap kaming area na hindi masyadong mababato. Medyo flat. Pero ngayon, mabato na ulit. Pero malapit na kami. Andyan yung keyhole. Natatak pa lang nito. Medyo malakas din ang alon dito sa unahan. Pero kaya na siguro. Kasi mababaw lang naman yung mga gilid-gilid. Ayan o. Medyo matalas yung mga bato. Ayan. Pwede ka rin dito mag-picture. Dito sa gilid hindi masyadong mga mabato, para malalim pa ng konti. Hanggang tuhod na yung tubig dito. Nice. Oops. Ayan na ang keyhole. Narating din. So, pag pupunta kayo dito, dahan-dahan lang. Nakakarating din naman kahit dahan-dahan. Oops. Oops. Nice. Basa na nga ako. Yung shorts ko ay basa na. Ayan na. Gondo! Hello mga katok-tok! Paalis na kami sa Sunset Coast Beach Resort. Doon kami natulog. Hindi pala kami nakatulog dahil sa maiingay na campers. Hanggang 3 o'clock siguro yung tugtugan nila at kwentuhan. So ayun, nakapag-breakfast na rin kami. Ngayon papunta kami sa Bato, Catanduanes. Puntahan namin yung lighthouse doon at saka yung beach resorts nila doon. Mag-hopping ulit kami. Siguro makakapag-swimming na kami. Ngayon ay nagdadahil lang kami. 19 kilometers down from here, from Sunset Coast. Yung kalsada nila papunta doon. Lahat naman sementado.
Ayan na nga po. Nandito kami sa highway ngayon sa Bato, Catanduanes. Meron sila dito view deck. Na makikita yung napakalalaking alon. Yun ang Birak. Dito na nga po kami sa Batu Church. Nag-stop over lang kami para makapag-picture-picture. Ang ganda! Super old. Tapos, nakaharap siya sa river na super linis din. Yan o. Tapos, sa right side, makikita niyo yung napakagandang tulay. Doon kami kanina dumaan. Siya ng aming tricycle. We are on our way to Sakahon Beach Resort. Nasa Batalay na kami. Okay naman ang kalsada. Minsan lang matataas ang humps. Sobrang taas ang humps. Parang isang building. Meron din mga cake sa kalsada. Tayo ng Kalabaw.
Pabalik na kami ulit sa aming pinanggalingan. Buti na lang puro sementado. Kahit paakyat o pababa. Kung pupunta kayo dito, dapat magpagas na kayo sa Birak pala. At walang mga gasoline station sa kalsada. Meron namang bote-bote. Pero konti lang sila. Rough road na po. Rough road na papuntang Bote Lighthouse. Tsaka sa Kahon Beach. Ayan o. Daming lubak. Wala ng semento dito. Hindi na nakarating ang semento. Ayan na. That way to Sakaon Beach and Bote Lighthouse. Medyo lubak-lubak na. Ayan, semento na ulit. Medyo malayo na. Ano yun? Garlic. Kirahan po. Wow! Ang ganda! Oh! Beautiful! Merong malalaking alon. Lumagpas lang tayo ng konti. It's okay. Mag-U-turn ako dito. Ito ay beach entrance, 35. Ito pala makikita. Dito na tayo. Dito na. Oo. Park lang po. Morning po. Good morning po! Saan po kayo Ganyan po. Tama lang po yan. So dito lang. Okay. So ayun na nga, mga beshi. Lumagpas kami. Doon yung sa Kahon Beach Resort. Doon banda oh. Tapos, dumiretso kami kasi hindi namin nakita yung signage. Ang liit-liit ng signage nila. Pero maganda naman yung resort dito sa harap. Ayan o. Ayan o. May mga cottages. Ang beach entrance ay 35 for adults. And for kids ay 25. Tapos, ito rin yata yung entrance ng lighthouse. 25 pesos ang entrance. So, pupunta rin kami dyan. Maglalakad kami. Yun yung exercise namin ngayong araw na to. Pero, medyo maahalo ng dagat dito. Pero, ang ganda, 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 ganda ng view. Yung pababa pa lang nung kalsada. Ganda. Oh! So, dito kami magla-lunch. Bumili kami ng food sa baba kanina bago umakyat dito. Nagluto na lang kami ng rice kasi wala ditong kainan. So masarap din naman magluto ng kanin kasi mainit. Tapos ang kakainin ko yung breakfast namin kanina na spam and egg kasi hindi ko makain ng pork. Ay, fish pala yung binili nila kanina. So yun ang ulam nila. Ito na po yung beach resort na walang pangalan. Parang ganda. Oh, green ang grass.
cottages. Ito po yung harap ng beach. Masyadong maalon. At parang pailalim ka agad. Sa mga hindi marunong lumangoy na katulad ko, hindi ako magsiswimming dito. Tsaka masyadong malambot din yung buhangin. Lumalalim yung pao. Ang lalim ka agad. Parang ganda oh. So dito rin pala ang daanan papuntang Bote Lighthouse. Doon banda oh ang akyatan. Pero sa sobrang init, hindi na kami aakyat. Pero kung aakyat daw, guide ay 250 pesos. So wala na extra charge kung dito kayo swimming. So yung 35 pesos entrance, okay na yun. Pero magbabayad kayo ng extra para sa tour guide. So hindi na kami pupunta doon. At sobrang mainit oh. So ayun na nga mga beshiwa, paalis na kami dito. Pupunta na kami sa Puraran. Pero meron pala ditong viewpoint. Ayan oh. Ngayon na namin nakita. Kung hindi namin nakita yung bagong parating or bagong dumating na dalawa, hindi namin malalaman na may viewpoint din dito. Pero parehas lang naman makikita sa baba. Bibilag ka lang. Ayan o. Ito yung resort na walang pangalan. At yung sa kabila naman ay yung Sakahon Beach Resort na talagang sadya namin. Pero hindi na kami pupunta doon. Tapos kanina, pagpunta namin dito, lahat sarado. Tapos, ngayon bukas na yung tindahan nila. Marami naman silang soft drinks. Hindi kami bumili. Buti na lang may baon kaming tubig.